Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are now on the 15th Sunday in Ordinary Time. Minsan ba, pakiramdam mo ang bagal ng pag-usad mo, o kaya naman parang walang nangyayari o paglagong nangyayari sa buhay mo? Minsan, aakalain mo na tila nakalimutan ka na ni Lord. Pero ang katotohanan ay hindi ka nakalimutan ng Diyos. Pagkos ba'y hinahanda siyang maganda para sa iyo, basta matuto ka lang maghintay, maging bukas, at magsubikap. Our readings this Sunday provide us the image of nature and farming. The prophet Isaiah, in the first reading, compares the Word of God with the image of snow and rain sent from heaven to earth to water it. They do not return until they have made the earth fertile and fruitful, so that it can provide us with nourishment. Like the image, the Word of God is sent and will surely achieve its purpose. Ibig sabihin nito, may purpose ang buhay natin. May dahilan ang lahat ng bagay. May plano ang Diyos sa atin at paniguradong ito ay maisasagawa at mangyayari hindi sa sariling timeline natin at kung paano natin gustong mangyari, pero ayon sa God's timing and ways. And for sure, the plans of God are way better than ours, and surely they are the best for us. Kaya kung tila nababagalan ka, imbis na mapaghinaan ka ng loob, magtiwala at umasa ka na may nilulutong magandang plano ang Diyos para sa iyo. Ito ang pinapaalala sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. He says, I consider that the sufferings of this present time are as nothing compared with the glory to be revealed for us. Sa mga hirap at pagsusumikap natin, meron at merong mangyayaring maganda ayon sa plano ng Diyos. When God gives, He gives lavishly. Sobra-sobra kung magbigay ang Diyos. Kaya ang mga binhi ayon sa talinhaga sa Ebanghelyo natin ay napunta sa iba't ibang klase ng lupa. Hindi madamot ang Diyos. Ang hirap sa buhay natin o yung tila kakulangan ng pagpapala sa buhay natin ay problema sa ating mga tumatanggap sa blessings ni Lord. Sa anong klase ng lupa ang puso natin? Baka tila soil in the pathway tayo, close-minded, walang pakialam sa Diyos, at mayabang na parang hindi na natin kailangan ng Diyos. Hindi makakapasok sa atin ang grasya ng Diyos sa ganitong puso. Baka rocky ground tayo, na itanim pero mababaw. Hindi lalago ang grasya ng Diyos kasi marupok at mababaw ang pananalig sa Diyos. Baka thorny ground tayo, may pananalig sa Diyos pero nasasakal sa mga makabundong bagay. Kalaunan, magiging busy sa maraming bagay pero walang panahon sa Diyos. Kaya ang nais ng Diyos, maging rich soil na puso tayo. Handa sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, pwedeng taniman. Paano? Sa pagiging bukas sa Diyos. Handang makinig at sumunod. Brothers and sisters, God's plan is so rich. Needless to say, our purpose in God's plan is far beyond what we can imagine and far beyond what we can limit ourselves to. Upang makausad, lumago at magbunga, let us prepare our hearts to listen and obey the Word of God. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.